Tanghali na nga at wala pang ang nakagayak na uulamin dito sa bahay. Dumating na nga din itong si mama at nagtatanong nga kung ano nga raw ang niluto naming ulam. Kaya naman napabalikwas na ako sa aking pagkakahiga at pumunta na nga sa kusina para tignan kung ano nga ang pwedeng lutuin. Binuksan ko na nga agad-agad yung aming refrigerator at tinignan ko nga kung ano nga ang pwede. Yung isdang hindi ko nga alam ang pangalan ng napusuan kong lutuin. Pero sabi ko nga kay mama ay nagsasawa na nga ako sa isdang may sabaw at saka nga sa isdang ginanga. Kaya naman humingi ako ng suggestion kay mama kung pwede ko bang adobohin yung isda. Ang sagot nga sa akin ay subukan ko nga raw ng aking malaman. At dahil hindi naman ako mahirap kausap, kaya naman nagsimula na nga akong igayak itong mga ricados na aking gagamit. Gagamit lamang ako dito ng bawang, sibuyas at luya. Nung una ay iniisip ko nga kung ano nga ang ilaluhok na gulay ko dito at nakita ko nga yung patatas. Biglang nagbago yung aking isip at kako ay wag na nga lang yung patatas at ito na nga lang mga talong ang aking ilalahok. Dahil ini-imagine ko pa nga lang ay parang hindi na nga kabagay-bagay yung patatas kapag nilagay sa isda. May 2 pirasong talong nga pala akong nakita doon sa refrigerator at kako ay parang kulang nga yun. Kaya naman agad-agad ay pumunta ako doon ka na ate dahil nga sa pagkakatanda ko ay meron ngang talong akong nakita doon kagabi. Nakahingi nga lang ako ng 4 na piraso ng talong dahil nga ituturta nga daw niya yung iba mamaya. Hinati ko nga lang sa gitna itong mga talong na nahingi ko dahil nga baka nga may bisita pa sa loob. At nang matapos ko nga baakin ang lahat ng mga talong ay diniretso ko na nga dito sa tubig para nga hindi mangitim. Ay available nga rin pala kaming kamatis dito kaya naman kako ay parang gusto ko nga ring lagyan ito ng kamatis. Kumuha nga lang ako ng 2 may kalakihang kamatis at hiniwa-hiwa ko nga lang sa maliliit. Nang matapos ako sa mga sangkap ay kinuha ko naman itong isdang aking lulutuin at hinugasan ko nga lang ito ng maayos. 4 na piraso nga pala itong isdang hindi ko kilala at may kalakihan nga siya ng sukat. Nagpasya nga akong hatiin na ito sa gitna para nga hindi ako mahirapan sa pagluluto mamaya. Tinatanong ko nga kay mama kung ano nga ang pangalan ng isdang ito pero hindi nga rin alam. Unang pagkakasabi nga sa akin ay salmon nga raw ito pero kako ay hindi yan salmon. Hindi niya nga raw alam ang tawag sa isdang ito at pula nga daw yung buntot. Pagkatapos kong mabaak ay naglagay nga lang ako dito ng kaunting asin at nilamas-lamas ng bahagya para nga magkalasa pag nga ipiprito ko na mamaya. Binuhay ko na nga itong apoy at sinalang ko na nga itong kawali na aking paglulutuan. Kakaunti na nga itong aming langis kaya naman pinagpag ko na nga ito ng mahusay para nga masaid ko yung laman. Yung mga gagawin ko nga talaga dito ay hindi ko nga talaga pinag-isipan at kung ano nga lang talaga yung pumasok sa aking isip ayun nga lang ang aking gagawin. Kaya naman naisipan ko na iprito ko na nga din muna itong talong na aking isasahog at kako ay parang mas maganda nga kapag ipiprito ko na nga ito muna. Sa mga oras na ito ay talagang hirap na hirap nga ako sa pagbabaliktad nitong mga talong dahil nga yung tong namin ay nasa kapitbahay pa. At awan nga ba sa tong na yan at hindi man lang magkusa na bumalik, ang gusto pa ata ay susugsugin. Taga-probinsya kami of course, kapag may kailangan kaming gamit sa kusina ay hindi kami bibili dahil pwede namang manghiram sa kapitbahay. Aba, sayang ng pera sis, ay pwede namang manghiram. Katapos ko doon sa talong ay naisipan ko nga na parang mas maganda nga rin na ipiprito ko nga muna ng saglit itong mga isda na ating lulutuin. Kaya naman pagkatapos ko doon sa talong ay ito na nga agad ang isinunod kong isalang. Hindi nga natin ito mga mari kailangan lutuin ng sobra, basta nga maging ganyan na yung kulay ay pwede na yan. Habang nagagayat nga ako ng mga sangkap kanina ay inutusan ko na nga itong aking kapatid na kako ay magsalang na nga nung kanin doon nga sa labas. Dahil alas 12 na nga ng mga oras na ito ay wala pa nga kaming sinain. Kaya naman kako ay magluto na nga dun sa kahoy para habang nagluluto ako ng ulam ay naluluto na nga rin itong aming kanin. Narinig ko nga lang kumukulo na nga itong sinaing kaya naman pinuntahan ko na at baka nga malugaw pa. Pagkatapos ko sa pagprito nitong isda ay kinuha ko na nga itong mga ginayat nating sangkap kanina at dito ko na nga rin gigisahin sa pinagpirituhan natin ng isda. Sa mga oras na ito ay binibilisan ko nga ang aking galaw dahil nga masusunog na itong ating langis. Nung lumabas na ang aroma ng ating ginigisang mga sangkap ay agad-agad ko na rin inilagay itong ating mga ginayat na kamatis. Hinayaan ko lamang yan dyan sa apoy hanggang sa maluto na nga itong ating mga kamatis. Nung okay na ay agad-agad ko na nga rin inilagay itong mga isda na niprito natin kanina. At syempre hindi ito magiging adobo kung hindi tayo maglalagay ng toyo. Naglagay din ako ng kaunting paminta at naglagay ng kalahating baso ng tubig. Kako ay parang mas masarap kapag merong kaunting sabaw. Naglagay din pala ako
dito mga mare ng isang kutsara ng asukal pampabalance ng lasa. At para maging tunay na adobo nga ito ay syempre maglalagay din ako ng suka. Naglagay din pala ako dito ng 2 piraso na green na sili pampadagdag ng bango. At pagkatapos ng ilang minuto ay inilagay ko na nga rin itong mga talong na iniprito natin kanina. Hahayaan ko nga lang yan dyan sa apoy hanggang sa ma-absorb nga nitong mga talong yung sabaw nitong ating adobo. Sa mga oras na ito ay bangong-bango na nga nitong aking niluluto at talagang nahalimuyak na nga sa loob ng bahay. Hindi ko nga talaga akalain na pwede palang i-adobo ang isdang hindi ko kilala. Pagkatapos kong makapagluto ay kumuha na nga ako nitong lagayan ng ulam para nga makasimula na nga kami ng pagkain. Wala nga akong planong kumain ng kanin pero napakasarap ngang ipares nitong aking niluto sa napakainit na kanin. Hindi ko na naman nga napigilan itong aking sarili kaya naman kako ay bukas na nga lang ulit ako magda-diet.